Sobrang ganda ng pinagsasabi nila dito mga kadonatics. Napansin nila kung bakit wala man lang sinabi si Bongbong Marcos kung paano sugpuin ang droga sa Pilipinas. Bakit kaya? At yung korupsyon mga kadonatics. At bakit walang solusyon para sa mga korap? At bakit walang solusyon para sa korupsyon? Ha? Ang sabi niya lang ipapakulong. Pero anong gagawin niya para, ma-prevent na yung mga kagaguhan na kadumunyang yun mga kadonatics? Wala. Di ba? Droga at korupsyon. Yan yung ibinabato sa kanya. Yun yung dalawa na walang solusyon si Marcos Jr. Nakakahalata na kami Nakakahalata na kami Ito, panoorin natin. Siyempre, diba? Yung mga kulang. Ayan. Oo, mga kulang. Okay. Hindi natin sinasabing kulang-kulang ang Pangulo. Oo. Hindi po. Oo, kaya lang, maraming nakapansin na sa loob ng halos 1 oras at kalahati, may mga mahalagang mga bagay na hindi nabanggit. Ayan. Okay, umpisahan mo na. Manang Ang Juby, ibang ano yun? nabanggit kasi, attorney, ay mga Wait. Buti na lang. Okay. Itong si Atty. Topacio, pinagsalita na si Madam Juby de Guzman. I love nabanggit na this. rin dati. Yun ang malungkot Yun nga eh. doon. At saka, malungkot yun. masyadong huli yung iba, katulad dong sa power, yung system loss. Yun ang medyo masakit. Bakit pang-5? Second to last na. Ano nangyari doon sa first 4 na zona? Bakit wala yun? Ayun. Yung anti-corruption, bakit wala yun? System loss ng mga kadonatics. Grabe talaga. Kung makapag-brag siya doon na tatanggalin niyo yung system loss, ngayon pala, bugos pala yun mga kadonatics. Hindi pala kaya ni panghilinan. Ng Meralco. Sino daw magbabayad mga kadonatics? Okay. So, hindi pwedeng tanggalin daw yun. Bakit sinama ni Bongbong Marcos? Kalood talaga. Siyempre, ang unang-unang ginawa ng Pangulo nung naupo siya, tinanggal yung Presidential Anti-Corruption Commission. Unang-una talagang ginawa. Ayun. Kaya huwag niyong sasabihin na siya ay laban sa corruption kasi kung siya ay seryoso sa corruption, mulat sa pool ay kung tinanggal man niya yung PACC, ay pinalitan niya ng katumbas din na ahensya na tumutugon direkta sa corruption. anomalya. Yes. Sige, i-discuss mo yung unang-una na kulang. Medyo malungkot nga yan mga kaibigan dahil sabi nga po, ito po yung mga naiwan. Yung ikalawa sa bandang huli na corruption nation na. Talaga malungkot yan, attorney. Sabi nga po ng President Marcos ay parang nag-google siya ng masyadong maraming oras sa kanyang Fifth State of the Nation address na nagpapakita na ito daw administrasyon ngayon ay kung paano sila nagresponde sa mga krisis na kung saan ang flood control corruption ay mukhang hindi na bigyan ng pansin. Yan. Pero, teka pag-usapan natin yan. Sige Hindi ba unang-unang binanggit niya, kung nakinig ka, no? Yung si Martin Romualdez ay dinimanda na daw! Pero walang pangalan. Walang pangalan na Tony. Hindi, meron. Meron ba yun? Okay. Siguro nagkulang lang ako ng pandinig doon. Sabi niya, masakit pa daw sa kanyang kalooban na pinsan mismo niya ang nasangkot. Pinsan. Pero sabi pa niya, di ba? Hindi raw siya pampamilya lamang na presidente. Hindi lang pampamilya, pang-sports pa. Teka muna. May alcohol yata yun Ayan. Kaya nga to, yun na-miss ka namin Yun ang mga kulang Anyway. Hindi daw siya pangulo ng pamilya, ngunit ang buong bansa. Pang-taong bayan siya. Sarcastic talaga magsalita itong si Atty. Topacio no? Attorney, mahulog ka dyan. Mahulog ka dyan. Mahulog ka dyan. Pero, bagamat nilaglag niya ang kanyang pinsan, hindi siya nagsabi na siya ay mag-isasagawa at magpapatupad ng polisiya upang hindi na maulit-ulit itong flood control. Diba? Hindi pwede, ningas kogo na naman yan Diba? Parang sinabi niya nung kanyang fourth zona, mahiya naman kayo. After 1 year, wala pa rin nangyayari. May contractors na nakulong.
May mga nakulong Oo. na mga ininyero ng DPWH pero karamihan nag-state witness. Opo. Yung gabinete, si Bonoan nag-state Ba't witness. nagkaganon daw, diba? sabi ng tao? Si Vince Dizon. Oh, Meron, yun. hindi naman flood control ito, Oo. pero yung SEA Games, Naging agad-agad, bahagi. Oo. pinalusot nila. Diba, ang sinabi natin dito, hindi naman dapat lumusot yun. Opo. At tatalakayin natin yan bukas Opo, pag opo. live tayo. Yes. Kasi medyo mahaba-haba. Yes. Kung bakit hindi dapat sarhado na ang investigasyon laban kay Secretary Vince Dizon. Yun. Hindi Habang kay Senator Alan Peter Cayetano ay nagpapatuloy. Grabe ka. rin nag-anunsyo ang presidente ng bagong batas para maiwasang muli yung nangyari sa flood control. Yun ang mga Alam nyo, kulang. yung investigasyon po kasi, okay yan. Sige, pasalamatan natin ang Pangulo kahit mapano nag-institute Opo. ng Independent Commission on Infrastructure na Walang silbi. after all was said and done, more was said, very little was done. O, di ba? O, Aray ko. Ayan, medyo nakakasakit ng ulo yan. oo, kasi Nakakasakit wala ng ulo naman yan. nangyari. Opo. Pero Yes. bukod sa investigasyon, kasi pag iniimbestigahan mo, tapos na. Biglang Nanakaw nalusaw. na. Biglang Babawiin nalusaw. mo pa. Ayun. Ang dapat, preventive. Yan. Di ba, merong kasabihan, an ounce of prevention is worth more than a pound of cure. Ayun. Di ba? Tama. Mm. Eh, masakit. Dapat, bago mangyari, An ounce ay of sugpuin mo prevention. na. Ayan. At bago lumaki yung problema, ano na, hanggat maaari, tanggalin mo Yun. na yung problema. Pero meron Correct. bang sinabing bagong legislation o bagong executive order man lamang? Since ang malaking bahagi talaga ng corruption, lalo-lalo na yung flood control, syempre common sense, sa DPWH. Tama po. May bago ba policy? In fact, di ba, ni-release ni Vince Dizon Opo. yung isang Yung mga announcement report. niya na pinapayagan na muli na daan-daang milyon na muli ang pwedeng aprobahang gastos sa infrastruktura ng mga regional director, Wow. mga district director, mga regional engineers, di ba? Oo, pero Oh, may mali doon, attorney. ayun nga. May mali doon. Anong policy? Ang policy ba ay reactive na lamang, hindi proactive? Gaggalaw na lang pag nangyari na. Di ba? Oo, tama. Mali Hindi po yung yun. ipe-prevent mo. O, walang ganon. Kamote. Oo. O, ito pa. Ito, related din sa corruption. Opo. Bagaman, yung anti-dynasty bill, ang bumibida dyan ay yung anak ni Pangulong Marcos na si Sandro. Nasabi ng iba, kamukha daw ni Charis. Ano ba yun? Teaching love, bra? Hindi, maganda Ganon. lalaki naman. Maganda lalaki. Si Sandro, Gwapo, kaya lang gwapo. sinasabi ng iba, di ba? Opo. O, di ba? Look alike lang. Meron lang Look alike konti. daw, May daw. konti. Oo, hindi natin bine-verify yan. Pero Opo. kasi para sa akin, iba itsura eh. Hindi si Charis eh. Wala akong sinasabi. Sinabi ko na nga, hindi si Charis eh. Oh. Artista talaga si attorney. Yan. Sige. Wala siyang binanggit dito sa panukalang batas na ito ay ipupush niya. Yan. Ang pinush niya Mm. na yun po ay umani ng pinakamalakas na palakpakan ay yung system loss. Yun. Yung sa At alam Meralco. nyo, Bogus pala. kung bakit yan ang umani ng pinakamalakas na palakpakan sa mga miyembro ng House of Representatives Yes. Bakit po? ay, di ba dapat yan legislation. Sinabi nila na I mean yung House, kasi nag-commit si Speaker Boji D na tatrabahuhin daw nila yung mungkahin ng Pangulo na amyendahan yung batas para yung systems loss ay hindi maipasa sa mga Yan. Consumer. Ito po yung systems loss ng kuryente. Ibibida nila sa mga botante nila yan sa 2028. O, kita nyo ha? Tama Tatanggal pala, yung systems no? loss Oo, tama. dahil sa akin. Oo nga. Bumaba ang presyo ng Meralco bill ninyo. Oo. O, kaya palakpakan doon. Ayun lang. Yung MRT, hindi pa nga masyado eh.
Pero, very impossible na si Manny V. Pangilinan na mismo ang nagsabi mga kadonatics na hindi pwedeng tanggalin talaga kasi billions of billions daw mawala sa Meralco. Can you imagine that? Ha? Kamalian nila, pero yung consumer yung magbabayad. Talagang kaya bilyonaryo no? Kumakakot ng pera. Itong mga klaseng tao, mga kadonatics, I would be surprised kung makikita ko sila sa langit. I would not judge, but I would be surprised, okay? And I would be also very, very sad if I cannot see them there. I'm not saying I will be there, mga kadonatics, even me, okay? Sa langit, mga kadonatics, may tatlong himala, surprises na mangyayari. First, yung sarili mo na andun ka. Because we are not worthy to be in heaven talaga. Alright? Kaya nga, salvation is a gift. Nako, gospel truth na ito ngayon, mga kadonatics. So, wait lang talaga. Okay. Salvation is a gift. It means it is freely given, mga kadonatics, to those who are not worthy of it. Okay. Second, yung inakala mong hindi mo makikita doon, pero andon. Second surprises yan, mga kadonatics. Okay. Ang third, yung inakala mong, pupunta doon, hindi mo nakita. Nako, kakatakot. Kaya, we cannot judge, mga kadonatics. Baka yung mga taong abusado ngayon, okay, sila pa yung andun, tayo sa hindi. So, we'll just have to continue on doing good, mga kadonatics, and pray to God, always. Let's go on. Dapat yun ang pasabog daw, di ba? Opo. Pero hindi masyado naging pasabog kasi hindi natin maikakaila na marami pa rin pong kaalyado si dating Speaker Martin Romualdez doon sa mababang kapulungan. Not only Sapagkat that. maraming nakinabang sa kanya roon di ba si Luistro? Opo. Walang AIX, walang AKAP kung wala si Speaker Martin Romualdez. Di ba? Pero attorney, blood is thicker than water. Yun ang reason din, di ba? Hindi talagang matatanggal yun kamag-anak pa rin pero pag ganun. sinabi niya na walang kamakabag-anak, di ba? But it might happen. What if pag nangyari? Ito na nga, nangyayari na nga. Nangyayari Oo. na. Di, tapos tayo Oo. dyan. Yung tungkol sa ating status bilang newly minted na middle income country. Di ba? Upper middle income country in terms of gross domestic yung gross per capita income. Opo, yun na. Hindi rin niya maibida. Bakit? Di ba? Kasi hindi nakikinabang yung mga pangkaraniwang mga Pilipino. Yan. Oo nga, no? Bakit hindi na ipasama yun, mga kadonatics, yung GDP natin per capita? Yung bang income, average income ng isang Filipino per year, mga kadonatics, nasa 4,000 tayo ngayon $4,000 per year ang income ng individual na Filipino. So, bakit niya hindi sinama? Grabe yung pag-announce niya doon sa Facebook niya no? Kasi karamihan sa reaction doon, mga kadonatics, ay laughing emoji at maraming nag-react noon na mga nasa baba na talagang hindi feel, mga kadonatics, ang pag-angat ng status natin. Mas mabuti pang lower income tayo, mga kadonatics, okay? Not middle. Lower talaga. Pero mababa yung bilihin. Yung maganda. Ngayon, mas tumataas Hindi nagtitrickle down. Mataas pa rin ang bilihin, ang inflation rate, mataas pa rin ang presyo ng mga produktong petrolyo, kamote pa rin, at May kasama ulalo. pati hindi niya KMU talaga, kamoteng may ulalo. KMU. Yan. Meron dong mga kabataang mga nakahubad pa at Nakubad! Napakahalay. Pantaas lang. Okay. Pantaas lang. Pero, ang masakit dyan, yung mananaksak pa kayo kapag hindi kayo nakabutan, o kaya naman po, hahablutin nyo yung gamit ng pasahero anytime. Ito ba gawain ng normal na tao, attorney? Ay, hindi. Biro mo, nakahubad siya. Madam Juvie de Guzman, mga kadonatics, may resemblance kay Amy Marcos. The way magsalita, the way she looks, the way she appears to the public. Sila, bago gagamitin nila yung kanilang sandata. Oo. Yun, sandata na. Sandata, kutsilyo Yung mga maliliit na tinutusok ninyo. Oo, yan. Ito. Pero attorney,
attorney, nakakatakot to. Hindi ho ito normal na nangyayari nung araw. Oh, siyempre nakakatakot. Saksakin ka ba naman ng kutsilyo? Talaga matatakot ka. Abot mo na lang yung gamit Hindi mo. nakakatuwa kaysa yun. Alam mo, masaksak ka. nagtanong Hindi ako sa mga tao Oo. na nasaksak ng kutsilyo. Oo. Walang natuwa. Oh, natakot lahat. Sino matutuwa niyan? Masakit yun eh. Masakit? Oo naman. Oh. Masakit yun. Pero wag nang tayo ang paniwalaan nila. Ha? Oo. Tignan nyo na lang yung mga payo ng mga ibang bansa sa kanilang mga mamamayan tungkol sa pagbiyahe sa Pilipinas. At ito na rin Yun ang ang dahilan masakit. marahil Oo. kung bakit iniiwasan ng Pilipinas Ayun. ng mga nagbabiyahe, yung mga turista. O, hindi na po kami nagsabi niyan, ha? Sa Wag- kabila ng paulit-ulit na sinasabi ng pamahalaan na bumababa ang Safe. krimen, ito ang travel advisory ng Canada sa kanilang mga mamamayan. Travel Ito sa website. advisory. Yes. Oo. Ito ang kinukonsulta. Halimbawa, ako ay Canadian. Hindi Opo. yung Canadian sa House of Representatives. Ano? Canadian ang Canadito, Canadian. Oo, hindi yun, hindi yun. Marami. Hindi yung Canadian na yun. Ay, wag. Oo. Bad yun. Siyempre, bago sila pumunta sa kahit anong bansa, Oo. titignan nila, ano man ligtas, Tama. anong hindi. Oo. Kasi pangit yung bumabiyahe ka, dapat nag-enjoy ka, nagre-relax ka, Oo. bigla kang nanakawan, Stressful. bigla kang kikidnapin. Nakakatakot, attorney, kamakailan lang yung babae nga pinasok sa maleta eh. Nga eh. Nakakatakot yun, hindi na yun normal. Hindi normal. Yung mga perang pinasok sa maleta, mga dineliver. Yun, Sa hindi mga rin normal yun. Kongresista, hindi rin normal yun. Pero mo, binapasok namin sa maleta, damit eh. Ngayon, iba na ayun pala. nga. Tama. Yun ang nangyayari. Kung hindi pera, bangkay. Napakabigat. Ito nakakatakot ha. na yan. Sige Ito po. ang sabi ng pamahalaan ng Canada. Yan. Oo. Aray ko, mukhang masakit yan. Ito, Tagalogin mo. Sige po. Dolphy at Panchito. Sige po. Yan. Crime remains a serious concern. Ang krimen ay nananatiling Nananatiling. seryoso sa ating lahat. Okay. Throughout the country. Sa buong bansa. Ito ay referring to the Philippines, ha? Hindi po Yes. sa Canada, ha? Ay, Ito yung nakakahiya travel to. advisory nila sa Maynila. So, hindi Violent crime ang mga krimen na may karahasan. na may karahasan, syempre. Such as Ay. armed robbery. Kagaya ng mga pananakit. Hindi, armed robbery, yung ninanakawan ka. Pagnanakaw, yung hino-hold up ka. Pang-hold Hold up, O yan, yan. armed robbery, hold up yan. Pang-aagaw. Sexual assault. Sa mga Panghahalay. Panghahalay. Oo, sexual assault. Oo, oo. di ba? Panghahalay, Oo. panggagahasa, yan. Grabe na And yan. murder. Pagpatay. Ay, Occur matindi yan. regularly. Ay, grabe. Nagiging regular pa ang pagpatay. Gangs are active, Ayan, yung mga sindikato ay Ayan. aktibo. including in Metro Manila. Ayan, kasama Pastilan. ang Metro Manila. Yan. Matindi yan, guys. Arms trafficking is a significant problem. Ayan, yung mga Pagbebenta. Maraming armas. Maraming lumalaganap na mga baril. Yan. Illegal. Pagbebenta na baril. din ng aliw, yan. Masama din yan. And criminals have attacked foreigners. Ang mga kriminal, pati mga bisita natin ay inaatake mga na rin. banyaga. Mga banyaga natin. Even in wealthy neighborhoods. Kahit na sa malalaking lugar na Mayayaman mayayaman. na O, Yan. diba? Oo, bago sasabihin nila, bumababa ang krimen. Ito naman. Ito ang sabi ng pamahalaan ng Australia. Oh, sabi Yan, naman sa Australia, yan, nakakahiya tayo. Kita niyo yung mga comment nila? Yeah. Uy, Ay, sumobran. 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 Mahulog ka dyan, Tony. Ito. Sobra. Dalugin mo rin. Opo. Violent crimes. Ang mga Karahasan. pagpatay na matindi. Mga karahasan. Karahasan, yes. Such as armed robbery in public places. Kagaya ng mga Pang-hold up. pagpatay sa mga pampublikong lugar. Ay, pang-hold up. Yan, yung mga paggamit ng armed robbery. Oo. paggamit ng masasakit na bagay. Sexual assault. Ayan, pagsakit, Pareha din pagbibigay ng Hindi, sexual kriminal, assault. Panggagahasa. Panghalay. Yun. And murder At pagpatay, yan, occur regularly ay laging nagaganap na regular. and are a serious problem Ay isang seryosong problema po dito. in the Philippines. Sa Pilipinas.
including Metro Manila. Lalong-lalo na sa Same Metro Manila. Alalay. Ayan. Oh. Teka muna, attorney. Dapat sagutin natin yung ano na Hindi yan. pa Sige. tapos, hindi Sige pa po. tapos. Sige po. Ito sabi ng Australia, Okay. gangs often drug tourists. Yung mga Mga sindikato. Sindikato. Ay dinodroga yung mga turista. Binibentahan ng pinapagamit droga ng ang droga mga turista. para Before robbing bago nila nakawan. or assaulting okay. them. Patayin sila. Yan. Oo. Saktan sila. Pickpocketing, Yung pandurukot, bag snatching, pang-agaw ng bag, and scams at panluloko are common. ay natural na nangyayari. Ay, Yan. grabe na yan, attorney. Ito mo. Matsyakit yan, Ito naman ang sabi ng New Zealand. Wow. Nako. Oo, ito ang pamahalaan ng New Zealand. Ay, shame on us. Grabe na tayo. Attorney. Shame on us na to. Nakakaya na tayo talaga. Ito, watch out for petty crime Ayan. Mag-ingat-ingat tayo sa ating mga krimen na masasaksihan. such as theft Kagaya ng pagnanakaw. and drink spiking. Ayan, yung Yung pag-inom nilalagyan ng mga drugs, yung inumin. para kayo antukin yan. Gun ownership Pagmamayari ng mga sandata is widespread ay kumakalat, and poorly regulated. ay Yan ang pinakakalat ng hindi tama. Oo. Drive-by robberies, ibig sabihin, armed assailants riding tandem on motor scooter. O yung mga mga Grabe. mamamatay tao Oo, na mga naka-riding riding in tandem, marami yan. Marami yan na common yan, guys. Nakikita naman ho natin. At Eto pa, oo. nangyayari. Ito, mabigat, sabi ng New Zealand. Kidnapping. Pag kidnap sa tao, o yan, Pagdukot. tao yan, pagdukot. Oo, hindi yung durukot ng wallet, ha? Kidnapping. Pagdukot, yan. There sige. is an ongoing threat of kidnapping. Ayan, maraming pananakot tungkol dyan Hindi sa pananakot, pandurukot. Inabang. Pagdukot ng takdo, Nangyayari. tao, Oo. di ba? Throughout the Philippines. Sa buong Pilipinas na. Ayan. Hostil. On land Ayan, sa lupa, and at sea. pati sa dagat. O, biro mo. So, ibig yun ang sabihin, sinasabi ng ibang bansa tungkol sa Pilipinas. Kaya iniiwasan tayo ng mga turista. Bago sasabihin nila ay bumababa ang krimen. Mahiya naman po yung tourism natin kapag ganyan na Ay sitwasyon. wala ng tourism halos. Kulelat nga halos tayo eh. Sino ba ngayon? Pagkatapos ni Franco, sino ba yun mga kadonatics? Ang tourism ngayon? Kalimutan ko. Nag-resign kasi si Franco nung taga Cebu. Kaya mga kaibigan, lalo na yung men in uniform natin, wag na ho kayo magbola. Wag niyo na kaming bolahin dahil alam mo ng taong bayan yung totoong nangyayari. Yun ang sabi. Yun ang At sabi. alam mo, ang nalalamang natin sa dami ng turista, Opo. Cambodia, Ay, grabe. Myanmar, military junta yun. Saka Lao, yung Laos. Laos na nga yun eh. Laos Kaya na nga. Laos eh. Lalo tayong nalalaos niya. Tayo malalaos pag hindi tayo nag-ingat. Pero attorney, itong mga problema na to, very common na to eh. Anong ginagawa natin? Wala nga, hindi nga binanggit doon sa zona eh. Ayan. Binobola tayo eh. Well, anyway, mga kadonatics, akala ko talaga na, alam naman natin na ganito talaga sa Pilipinas. Sobrang halang ng kaluluwa ng mga tao doon. And di ko akalain, mga kadonatics, na ganito nakalala na magbigay na sila ng travel advisory. Grabe. Basta-basta, mga kadonatics. Noong 1980s, may makikita kayong movies, mga kadonatics, sa Netflix. 1980s, if I'm not mistaken, sa Thailand, snake ata, basta may snake yung title. Grabe ang pangyayari doon. Ang tinatarget nila, mga kadonatics, yung mga foreigner is, in-spike nila yung mga drinks nila, nilalagyan para makatulog. Tapos mga kadonatics, ninanakawan nila, kinukuha yung card, tingnan kung saan nakatira, anong hotel. Tapos dalhin nila yung mga foreigners, mga kadonatics. Ang pinaka nakakalungkot lang,
pinapatay nila, sinusunog. Grabe talaga. Pagkatapos nilang nakawan mga kadonatics, lahat-lahat ng gamit, pinapatay nila, sinusunog. Pag makita mo yung movie na yun mga kadonatics, ay talaga masasabi mo na demonyuhan yung ginagawa doon. Tapos ang gumagawa, foreigner din, na may mga local na kasama. Tapos ito ay nangyayari sa Pilipinas ngayon. Grabe. Anyway, comment down below at basahin natin yung mga kadonatics. Thank you so much and God bless you. Ingat palagi. Like and subscribe. Bye-bye.